Shoreline at Amihan patuloy na nagdadala ng ulan at malalakas na hangin sa ilang bahagi ng bansa. Isa ang nasawi, isang trahedya na yumanig sa Barangay Binaliw, Cebu City matapos gumuho ang bahagi ng landfill materials recovery facility kahapon sa Cebu. At Mayon Volcano Update, muling nagpakita ng aktibidad. Magandang araw Pilipinas, narito na ang ating update sa panahon at ilang kalagayan sa ating bansa. Ngayong araw ng Biyernes, January 9, 2026. Kung bago ka lang sa ating channel, please like, share, and subscribe para lagi ka updated sa panahon. Salamat sa iyong suporta. Mga kababayan, unahin natin ang ulat panahon. Ngayong araw ng Biyernes, Enero 9, taong 2026, asahan ang patuloy na pag-ulan sa Bicol Region at Northern Samar dahil sa shoreline, habang nananatiling aktibo ang Northeast Monsoon o hanging amihan sa malaking bahagi ng Luzon. Samantala ang easterlies ay patuloy namang nakakaapekto sa Visayas at Mindanao. Para sa ating full forecast ng bansa, sa Bicol Region at Northern Samar, ang panahon ay maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan at isolated thunderstorm. Sani ito ng shoreline. Posibleng may plus flood at landslide dahil sa katamtaman hanggang malalakas na pag-ulan. Sa natitirang bahagi ng Eastern Visayas, ang panahon ay maulap na may kalat-kalat na ulan at thunderstorm. Dulot naman ito ng easterlies. Posibleng may plus flood at landslide na mararanasan. Sa lugar ng Aurora, Bulacan, Laguna, Rizal at Quezon, ang panahon ay maulap na may tuloy-tuloy na pag-ulan. Dulot naman ito ng Northeast Monsoon o hanging amihan. Posibleng epekto ay plus flood at landslide. Sa Metro Manila, Car, Cagayan Valley at natitirang Calabarzon, ang panahon ay maulap na may mahinang pag-ulan, dulot naman ng amihan. Wala namang inaasahang malubhang epekto sa mga lugar na ito. Sa lugar ng Ilocos Region at natitirang Central Luzon, ang panahon ay bahagyang maulap hanggang maulap na may isolated light rains. Dulot naman ito ng hanging amihan. Walang malaking banta o epekto sa mga lugar na yan. Sa natitirang bahagi ng bansa, ang panahon ay bahagyang maulap hanggang maulap na may isolated rain shower o thunderstorm. Dulot naman ito ng easterlies. Posibleng biglang pagbaha sa oras ng malalakas na thunderstorm. Mga kababayan, tatlong sistema ngayon ang umaapekto sa panahon ng ating bansa. Una dyan ang shoreline. Ito ang hangganan ng malamig na hanging amihan at mainit na hanging mula sa silangan. Dito nagkakaroon ng tuloy-tuloy at minsang malalakas na pag-ulan, lalo na partikular sa Bicol at Samar. Habang ang Northeast Monsoon naman o hanging amihan na nagdadala ng malamig at tuyong hangin, ngunit kapag sumalpok sa kabundukan at shoreline ay nagiging ulan at malalakas na hangin. Habang ang easterlies naman na mainit na mahalumigmig na hangin galing Pacific na sanhi ng panakanakang pag-ulan at thunderstorm, lalo na sa lugar ng Visayas at Mindanao. Mga kababayan, hindi man ito bagyo, ang kombinasyon ng shoreline plus amihan plus easterlies ay sapat upang magdulot ng malawakang pag-ulan. Mapapansin ninyo, mas malamig ang pakiramdam sa bandang Luzon, mas mahangin lalo na sa baybayin, at paulit-ulit ang ulan kahit wala namang bagyo. Ito ang uri ng panahon na mapaninlang. Biglang ulan, biglang baha, lalo na sa mga mabababang lugar at sa tabing ilog. Para sa ating rainfall outlook, katamtaman hanggang malakas na ulan sa bandang Bicol, Samar, Quezon at Aurora. Posibleng localized flooding sa urban areas. Mataas ang tsansa ng landslide sa mga bulubunduking lugar. At para sa Metro Manila weather today, ang kalagayan ay maulap na may hinang pag-ulan lamang at ang temperatura ay umaabot sa 29.9 degrees Celsius minimum at ang maximum naman ay 27.6 degrees Celsius. So pangkalahatan, presko, minsan mahangin, magdala pa rin po tayo ng payong. Para sa ating wind and coastal conditions sa Northern Luzon, malakas na hangin mula northeast, ang dagat ay maalon hanggang mapanganib mula 2.8 hanggang 4 meters ang taas. Hindi pinapayuhan ang maliliit na sasakyang pandagat na maglayag sa mga oras na ito. Sa natitirang Luzon at Eastern Visayas, katamtaman hanggang malakas na hangin at ang dagat ay katamtaman hanggang maalon mula 1.5 hanggang 3.4 metro ang taas. Sa ibang bahagi ng bansa naman, may hina hanggang katamtaman ang hangin na may dagat bahagyang maalon hanggang katamtaman. Para sa ating tide and astronomical info sa Metro Manila, ang araw ay sisikat
bandang alas 6:24 ng umaga at lulubog naman bandang alas 5:43 ng hapon. Para sa ating safety reminder sa ating mga kababayan, mag-ingat sa pagbaha at landslide, iwasan ang paglalayag kung maliit na bangka ang dala, makinig sa abiso ng local government unit at pag-asa at maghanda ng go bag kung nasa flood-prone area. Para sa summary ng ating panahon, walang bagyo na inaasahan, aktibo ang shoreline, amihan at easterlies. Ulan ang pangunahing banta sa ngayon at hindi ang bagyo. Manatiling alerto at handa anumang oras. Mga kababayan, sa ibang balita, isa ang nasawi at dozens na nawawala sa pagguho ng landfill sa Cebu City. Isang trahedya ang yumanig sa barangay Binaliw, Cebu City matapos gumuho ang bahagi ng landfill at materials recovery facility kahapon, January 8, 2026. Batay sa mga paunang ulat, isang katao ang nasawi habang humigit kumulang 30 o 30 katao ang inulat na nawawala. Karamihan ay manggagawang na nasa loob ng pasilidad nang mangyari ang pagguho. Ayon sa mga rescue, siyam na individual ang agad na nakuha mula sa pagguho. Sa kasamaang palad, isa sa kanila ang pumanaw matapos isugod sa ospital dahil sa tinamong matinding pinsala. Ilan pa sa mga nailigtas, kabilang ang 3 na nasa kritikal na kondisyon sa ngayon, ay patuloy na ginagamot. Una rin tinatanyang mahigit 20 katao ang maaring nabaon sa debris mula sa bumagsak na istruktura na pinagtatakbo ng isang pribadong waste management company. Agad naman nagpakilos ng disaster response team ang pamahalang lungsod ng Cebu sa pamumuno ni Mayor Nestor Arquibal. Ipinadala ang ambulansya, heavy equipment, urban search and rescue team. Ayon kay Councilor Joel Garganera, tuloy-tuloy ang 24/7 search and rescue operation hanggang matiyak ang kaligtasan at makuha ang lahat ng posibleng biktima. Nagkaroon man ng panandaliang tensyon sa pagitan ng mga kaanak na nawawala at ng seguridad ng pasilidad, mariing nananawagan ang mga otoridad sa publiko na umuwias muna sa lugar upang hindi matala ang operasyon at maiwasan ang karagdagang panganib. Paalala natin sa publiko, iwasan ang paglapit sa mga apektadong lugar, igalang ang rescue operation at mga biktima. Maghintay ng opisyal na anunsyo mula sa local government unit at disaster agencies. Ipagdasal ang kaligtasan ng mga nawawala at ang lakas ng kanilang pamilya. Mga kababayan, sa gitna ng trahedyang ito, patuloy ang ating panalangin para sa mga nawawala, sa pamilya ng nasawi at sa mga rescuer na walang tigil na nagsasakripisyo ng lakas at oras upang maligtas ng buhay. Sa ibang balita, Vulcan update, muling nagpakita ng aktibidad ang Bulkang Mayon matapos maitala ang pagdaloy ng pyroclastic density current o mas kilalang bilang uson mula sa bunganga ng bulkan noong Huwebes ng gabi kahapon po, January 8, 2026. Ito ay malinaw na indikasyon na patuloy na mataas ang aktibidad ng bulkan at nananatiling hindi ligtas ang mga lugar na malapit dito. Ang kasalukuyang alert status ng bulkan ay nasa alert level 3 na po, high level of volcanic unrest. Ibig sabihin, may tuloy-tuloy na magma movement, possible na biglaang pagbuga ng abo, may papanganib na karagdagang pyroclastic flow o lava collapse. Dahil dito mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 6 kilometers permanent danger zone o PDZ sa paligid ng bulkan. Kung may tatanong nyo mga kababayan, ano ang pyroclastic density current o uson? Ito ay napakainit, napakabilis at nakamamatay na halo ng mainit na gas, abo, bato at volcanic debris. Kayang umabot ng daang-daang kilometro kada oras at walang sinumang makakatakas kapag tinamaan ka nito. Kaya paalala ng mga otoridad, sundin ang PHIVOLCS advisories, iwasan ang paglapit sa PDZ kahit sa anumang dahilan, maghihanda sa posibleng evacuation at protektahan ang sarili laban sa asphalt, lalo na sa mga may hika at mga bata. Sa mga kababayan natin dyan sa Albay at karatig lugar, patuloy tayong mag-ingat. Ang Mayon ay patuloy na buhay at ang disiplina at kahandaan ang pinakamahalagang sandata upang maiwasan ang trahedya. At para sa ating Bible verse of the day mula sa Awit 46 verse 1,
Ang Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, isang handang saklolo sa panahon ng kangibitan. Mga kababayan, sa panahon tila gumuguho ang lupa, umaalab ang bundok at walang katiyakan ng bukas. Pinapalalahanan sa atin ang salita ng Diyos na may kanlungan tayong hindi kailanman babagsak. Ang kalikasan ay maaring magbago sa isang iglap, ngunit ang Diyos ay nananatiling matatag. Siya ang ating lakas kapag tayo'y nangihina at ang ating sandigan kapag tayo'y natatakot. Ngayong araw, hawakan natin ang pangakong ito. Hindi man natin kontrolado ang mga pangyayari, hawak naman tayo ng Diyos. Hallelujah. Panginoon, Ikaw ang aming kanlungan sa gitna ng takot at panganib. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kababayan, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik at pagsuporta dito sa ating channel. Kung nagustuhan nyo ang ulat na ito, please like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa panahon. At maaaring ibahagi din nyo sa iba pang mga kababayan natin upang maabot ang mga balita dito sa ating bansa. Salamat sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa ating channel. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, maghihanda, magiligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.